Ito pa. Sunod, mga kababayan. Bukod dyan. Bukod dyan kay Cheese Escudero na tinadtad ng kaso at nilaglag pa ni Saldico. Patay. Dito tayo kay Sara. Mga kababayan, eto na. Si Sara Duterte, mga kababayan, nagsalita na. Anong sabi ni Sara? Hinihintay na lang daw niya kung kailan siya makulong. Kent June 30 o ticking. O, di ba? O ticking 30. Pumunta sila May ng Singapore. Paano nagkaroon ng PSG? Di ba? So, ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Sara. Mga kababayan, si Sara Duterte ngayon, inaantay na lang ang pagkakulong. Bakit kaya? Bakit kaya? Nako, mga kababayan, parang may may niluluto to si Sara. Magpapaawa na naman. Ramdam na kasi niya. Ano ba ang sabi ni Amy Marcos? Hindi aabot ang 2027, ipapakulong si Sara. So, handa na si Sara. Mga kababayan, handa na si Sara. Ipakita ko sa inyo ang sabi ni Amy. Amy, ipapakulong si Sara Duterte. Pakinggan nyo sabi ni I Amy. believe na may planong ipakulong si Bibi. Sigurado ako. Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang bilis ng pag-dismiss ng iba't ibang kaso sa ombudsman, yung last-minute clearance ni Attorney Laugan, ganun din yung sudden inclusion ni Secretary Remulla, talagang binabaliktad na yung sarili nilang mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas, at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Na-obliga po ako na i-defer at hindi suportahan yung appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang huwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Still believe na may planong ipakulong si Bibi. Sigurado ako. Ang totoo, in-expect ko na kasi Sigurado si Amy na makukulong si Sara. Kaya si Sara, ang sagot niya, inaantay na lang daw niya. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Hinihintay na lang kung kailan makukulong. Ito ang matapang na sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung natatakot ba ito. Ay, nawala. Napindot ko. Na baka kasuhan siya ng pamahalaan dahil sa pagpapakita ng suporta ng kanyang opisina sa mga inihandang anti-corruption protest. Pag-amin ng Vice Presidente, dumating na siya sa punto na naghihintay na lamang siya kung kailan siya huhulihin ng administrasyon. Kaugnay ito ng mga nakasampang kaso laban sa kanya dahil sa umano'y pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Narinig ninyo? Nag-antay na lang si Sara. So sa madaling salita, tandaan nyo po ito ngayon. November. November ngayon. So alam na natin na meron talagang warrant na parating kay Sara. Kaya ang sabi ni Sara, inihintay na lang niya na makulong siya. Kasi mismo si Amy, sinabi ni Amy yan, mga kababayan, gumalaw na kasi. Gumalaw na kasi si kung Boying. hindi kayo titigil sa ano ba namang kalokohan? Baka mapakulong. Napakasimple na mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Faced in the effort to get rid. Pinagdududahan ni Senator Amy Marcos ang appointment ni Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Suspetsya niya, planchado na talaga niya ang plano na mapakulong si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang niya, si Dave Abuel. Patay. Bago pa Planchado. makitalagang ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla, natunugan na raw ito ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy ang nagsampa ng kaso kay Remulla, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalaunan, ibinasura rin niya ng ombudsman.
Kasi nag-tumbling ang ombudsman. Pag-tumbling, para i-dismiss yung mga kaso. Dismiss ka agad, lahat baseless. Ala. Pagkatapos mag-issue ng clearance. Talagang kinakana ng todo-todo. Tingin ng senadora, pinaplano talaga ang pagpapakulong kay VP Sara Duterte. Mukhang planchadong-planchado na. Patay! Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako hay, ang plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Hala. Naninindigan naman ng Malacanang sa pagkakatalaga kay Remulla bilang ombudsman. Hindi raw ito para tugisin ang mga kalaban sa politika. There's always a process and a very stringent process required under our constitution, and then Secretary Remulla went through that process, no, and he was vetted by the JBC and appointed by the president. So I don't believe there is basis to that concern. At the end of the day, after the president receives then the recommendation from the JBC, it's still the decision of the president. Ang Liberal Party umaasang hahabulin ni Remulla ang mga korap. Nakapantay daw sa mga kilos ng bagong ombudsman. Si House Infrastructure Committee Co-Chairperson Terry Ridon naniniwalang mapapatatag ng appointment ni Remulla ang pagkakaroon ng accountability, lalo sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control. Isusumite raw nila sa ombudsman ang lahat ng transcripts, dokumento at mga ebidensya ng kanilang hearing. Patay. Agad namang kinundina ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang bagong posisyon ni Remulla. Pero dahil sa dami raw ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng tulong para mapagtakpan daw sila. Yan ay kahit na tila pangungutsa na ito sa konstitusyon. Kita ninyo mga kababayan, kaya si Sara ngayon, mga kababayan, alam na niya, hinihintay na lang niyang makulong. Kaya siguro mga kababayan, actually hindi to magaganito si Sara. Kung hindi niya napansin. Hindi to magaganito si Sara kung walang nakuhang radar. So ibig sabihin, alam na ni Sara. Alam na ni Sara na isusunod na siya. Kasi ganito yan mga kababayan. Hindi mag-iingaw-ingaw yan. Planchado na Planchado na. Ano bang sabi ni Amy? Mga kababayan, hindi magaganyan. Magpabalita mo na sa... Ito Amy. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo. Kaso nakapila Mm. kay VP Sara, no? Mm. Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso Sir Michael, sa hello po. COA. At sabyanan mo po, Disallowance hello. regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceeding sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. So, Talagang hindi kumbaga hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. So, kumbaga hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. So, kumbaga hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya si VP Sara ngayon, handang-handa na. Inahantay na lang. Subalit ayon sa Vice Presidente, hanggang ngayon hindi pa rin umano mabuo ng administrasyon ang strategy nito para siya ay maipakulong dahil wala naman talaga silang ebidensya ng anumang maling ginawa ni Pipi Duterte. Patay. Kabilang sa kasong inaasahan niyang gagamitin laban sa kanya ay ang isinagawang rally noong September 21. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition in grave threat. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's Sara, wag mong ilihis, Sara. Wag mong ilihis. Ang kaso mo, hindi sa rally noong September 21. Ang kaso mo, sinabi na ni Amy.
Walang kinalaman ang September 21 rally, Sara. Ang kaso mo, ulitin ko ha, so kumbaga, hindi talaga makakaligtas kung totoo man. Pakinggan niyo. Imbestigahan kaso nakapila Ah. kay VP Sara, no? Mm. Ang dahil niyang kaso Mm. at hindi natin masasabi Mm. na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan Mm. kasi ang dami pa rin kaso. Mm. Nakita naman ninyo sa COA, Kuwa. sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Mm. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. So, kumbaga, hindi talaga makakaligtas kung may anomalya man. So, kumbaga, hindi talaga makakaligtas. Tapos ngayon, ililihis mo ang kaso mo, rally, September 21. Hindi, Sara. Baka nakalimutan mo. May kaso ka. Kung paano mo gawin. Ito, Sara. Minura. Si PBBM. Ito. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ano? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Di ba? So anong gusto mo mangyari, Sara, sa ipinamigay ni House Speaker na pera? Bubulsa niya? Ibigay niya sa'yo? Kaya ba siguro galit ka kaya hindi ka nabigyan? Paikot-ikot daw si Speaker Martin Romualdez sa buong bansa namimigay ng pera nang akala daw ay kanya. So buti nga binigay eh. Buti nga binigay, hindi binulsa katulad mo. Lagi niyo sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong... Buti nga namigay ng ayuda. Anong gusto mo mangyari? Ibulsa ni Martin Romualdez yung pera? Bakit natakot ka na maubos niya sa kakabigay na ayuda? Baka pag naging presidente ka, wala ka na maabutan? Ganun ba yon? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito intindihin niyo yung mabuti. Bakit galit si Sara na namigay si Martin Romualdez ng ayuda? Binigay sa tao yan eh. Bakit siya galit? Galit siya kasi maubos? Hindi binigay sa kanya? Binigay sa tao? Wala na siyang makukuha? Wala na siyang mananakaw? Ganun ba yon? Bakit pala siya galit na namigay si Martin ng ayuda? Gusto niya sa kanya ibigay. Hala ka, Sara. Anong klaseng rason yan? Nagagalit ka kasi namigay ng ayuda sa tao. So, anong gusto mo mangyari sa'yo? Ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan. Mali ba ang mamigay ng ayuda sa tao na mga nasalanta sa bagyo at baha? So, anong gusto mo mangyari? Kunin ni Martin ang pera, ibulsa niya lahat? Ibigay sa inyo? Nako, yan palang, Sara. Yan na yung mga kaso sa'yo. Sabi nga ni Amy, kumbaga, kung lumusot man, wala na talaga, kulong na talaga. Kumbaga, kung may accountability man, wala na talagang lusutan. Kulong talaga. Putang ina. Ang hirap gayahin ng bunganga ni Amy. Di ba? Alam niyo minsan yung mga DDE sasabihin, no? May comment, palibhasa, bayad ka.
Alam mo, sa totoo lang, kung ako si Ken, magpabayad, hindi ako tatanggap ng milyon. 1 milyon, de. Gusto ko 10 million. Bakit? Kasi bawat reaksyon ko, may mga masasagasaan akong politiko. Malay mo ko, ipapatay ako niyan. Magpabayad ako 75,000, yung kabaong ko magkano? 'Di ba? Tsaka sa totoo lang, kayong mga DDS na nagsabing, bayad ako. Ipakita nyo resibo. Na pangalan ko yan at bank account yan at mismong may nag-send sa akin. Kasi kung wala kayong may pakitang resibo, mga ngahulugan, hearsay lang yan. 'Di ba? Totoo naman talagang bayad ako ni YouTube. Bayad ako ni YouTube. Totoo yan. Pero sa politiko, my God. Kaya nakikita nyo kasi sa mga DDS vlogger na bayad sila, kaya inahalin tulad nyo kami sa kanila. My God, huwag nyo kami itulad sa kanila kasi yung mga DDS vlogger, mga bubo yan. Pangalawa, hindi po totoong minamahal si Digong yan. Bakit? Minahalan nila si Digong kasi may mga supporter na nanonood sa kanila, nagpapalipad, super chat, super sticker. Diba? Pero kung tatanungin mo kung totoo talagang mahal nila si Digong, hindi. Kasi bakit? Kung totoong mahal ng mga vlogger, na DDS vlogger si Digong, edi sana sinamahan la sa loob ng kulungan. Ang totoong nagmahal, hindi mo iwan. Parang Robin Padilla ba? Ang totoong mahal mo, pag nakulong, samahan mo sa loob. Diba? Nadia Suvair, maraming salamat po. Ma'am, sa iyong super sticker. Thank you so much. Diba? Maniniwala kayo na mahal si Digong ng mga DDS? Di. Kung mahal nila si Digong, dapat sinamahan nila sa loob. So, hindi sila sumama doon, ibig sabihin, hindi nila mahal. Diba? Yan ang totoo. Yan ang isipin ninyo. Mahal ko si Tatay Digong, hindi ko kailangan ng bayad. Ay, kung mahal mo, ba't di ka sumama sa loob? Diba? Alam nyo, pati yung mga DDS supporter, kung talagang mahal ninyo si Digong, sumama kayo sa loob. Doon, kasabayan ninyo. Doon kayo sa loob mag-Christmas. Hindi kayo sumama sa loob. Ibig sabihin, ginamit nyo lang si Digong. Diba? Tapos galit na galit pa si Sara. Bakit daw ipinamigay ni Martin Romualdez sa ayuda ang pera? Abang gusto mo mangyari, ibulsa? Sa madaling salita, ang totoong bayad dito, yung mga DDS vlogger. Diba? Kasi kung talagang mahal nila si Digong, hindi sila nagbabayad, hindi sana sinundan nila doon, sumama sila sa loob. Diyos ko. Isipin nyo mabuti yan, mga DDS supporter. So yun lang, yung aking reaction ngayon, mga kababayan. Mamaya, may live tayo ulit, Nako, kagimbal-gimbal yung live natin, mga kababayan. Sino kaya itong pastor? Mamaya, live natin yan, mamaya, alas 9. Sino kaya itong pastor na merong eroplano na pinagamit si Saldico? Sino kaya itong pastor na to? Ito Pastor nagmamay-ari ng Airbus A330-200 na nagkakahalaga ng $238 million. Equivalent to 14.9 billion pesos. Sino kaya ito? Diba? Sino kaya ito? Sinong pastor ang nagmamay-ari ng Airbus A330-200 na nagkakahalaga ng $238 million? Binili niya galing kay Saldico. Yaman, no? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan bago kayo sumigaw-sigaw ng rally dyan na transparency, itanong nyo sa mga leader ninyo. Kung transparency ang hanap niyo, tanungin nyo, ikaw po ba wala kang private plane? Ikaw po ba wala kang mansion sa Amerika, sa Europe?
Ikaw po ba wala kang Rolls Royce? Sinabi ko na yan sa inyo kahapon. Airbus A330-200. Ala, sino kaya yan? Siyempre, makakabili kang ganyan kamahal na aeroplano. Bakit? Wala kang tax eh. Pastor ka eh. 'Di ba? Wala kang tax. Libre ka. Nako. Dapat tanungin ninyo bawat pinuno ninyo. Transparency kayo ng transparency dyan. Tapos hindi nyo tinanong sa mga pinuno ninyo na kung transparency talagang pinaglalaban natin dito. So sabihin mo na sa amin ngayon, Pastor, na meron ka palang A330-200 Airbus na pwedeng magpasakay ng 200 plus ka pasahero. Ala, Diyos ko, transparency, di ba? Transparency, di ba? Pag nalaman ninyo ito, baka mag-iyakan kayo. Yung sinasabi ninyong transparency, baka pag nalaman ninyo, mag-iiyakan kayo. Diyos ko. Ay, naku talaga. Ayaw ko na talaga. Mga kababayan. Diba? So, yun lang po yun mga kababayan.